Pinili ni Barbie Imperial ang outreach, kaysa sa marangyang pagdiriwang ng kaarawan. Maligayang pagbabalik Star Pulse is a Fam Philippines, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Paano kung ang isang celebrity ay nagpasyang hindi dumalo sa mga magagarbong birthday party, mamahaling hapunan, at mararangyang selebrasyon, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nilang magbigay pabalik? Iyan mismo ang pinaplano ng aktres na si Barbie Imperial para sa kanyang nalalapit na ika-28 kaarawan sa Agosto 1, 2026, at ang kanyang desisyon ay nakabihag sa puso ng maraming Pilipino. Sa halip na magdiwang kasama ang mga kaibigang celebrity sa isang magarbong lugar, pinili ni na Barbie at ng kanyang kasintahang si Richard Gutierrez ang isang makabuluhang paglalakbay pabalik sa kanyang bayan sa Bicol, kung saan plano nilang tulungan ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga outreach program, medical mission at tulong sa paaralan. Ngayon, susuriin natin ng mas malapitan ang mga nakaka-inspire na plano sa kaarawan ni Barbie, ang walang humpay na suporta ni Richard, ang kanilang lumalaking relasyon, at kung bakit maraming tagahanga ang pumupuri sa magandang gawa ng pagkabukas palad na ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong balita sa libangan at mga nakaka-inspire na kwento ng mga kilalang tao. Isang kaarawan na hindi katulad ng iba. Sa wakas ay natapos na ang taping ng kanilang primetime series na Blood Jazz Duty, may sapat na oras na si Barbie para maghanda para sa kanyang kaarawan. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang taon na puno ng mga photoshoot ng kaarawan at mga magarbong selebrasyon, ang taong ito ay magiging ganap na kakaiba. Ayon kay Richard Gutierrez, nais ni Barbie na ang kanyang kaarawan ay maging mas malalim at mas makabuluhan. Ibinahagi ni Richard na pareho silang nasasabik dahil plano ni Barbie na ipagdiwanggi sa isang napakamadamdaming paraan. At hindi nagtagal ay ipinahayag mismo ni Barbie ang eksaktong ibig niyang sabihin. Pagpili ng serbisyo sa halip na luho. Ipinaliwanag ni Barbie na mayroon silang isang mahalagang realisasyon ni Richard. Sa halip na gumastos ng malaking halaga ng pera sa mga hapunan sa kaarawan, mga salu-salo, mga dekorasyon, at mga marangyang selebrasyon, tinanong nila ang kanilang sarili, paano kung gamitin natin ang perang iyon para tulungan ang mga taong tunay na nangangailangan nito? Ang simpleng tanong na iyon ang naging inspirasyon para sa kanilang buong selebrasyon ng kaarawan. Sa halip na mag-organisa ng isang kaakit-akit na kaganapan para sa mga kilalang tao, dumiretso sina Barbie at Richard sa Legazpi, Albay, ang lugar kung saan lumaki si Barbie. Doon, plano nilang personal na bisitahin ang mga komunidad at mag-organisa ng outreach. Mga aktibidad. Pagtulong sa kanyang dating paaralan. Isa sa mga pinakamalaking prioridad ni Barbie ay ang pagbabalik sa kanyang dating elementarya. Inihayag niya na plano nilang bisitahin ang pampublikong elementarya kung saan siya nag-aral at magbigay ng tulong sa parehong mga mag-aaral at guro. Para kay Barbie, ang pagbisitang ito ay lubos na personal. Hindi lamang siya basta nag-donate ng mga kagamitan. Gusto niyang makipag-ugnayan muli sa lugar na humubog sa kanyang pagkabata. Naaalala niya ang paglalakad sa mga silid-aralan na iyon bago pa man siya naging isa sa mga matagumpay na aktres ngayon. Misyong medikal para sa mga residente ng Bicol. Bukod sa pagtulong sa mga paaralan, naghahanda rin sina Barbie at Richard ng isang misyon medikal. Ibinahagi ni Barbie na ang isa sa kanyang mga pinsan ay isang doktor at tutulong sa outreach. Ang kanilang layunin ay magbigay ng mga gamot at tulong medikal sa mga residenteng hindi kayang bayaran ang wastong pangangalagang pangkalusugan. Inamin niya na ang pag-organisa ng lahat ay hindi naging madali. Sa katunayan, sinabi ni Barbie na personal nilang inaabot ang mga tao at kino-coordinate ang lahat ng bagay mismo. Binigyang diin niya na ang kanilang buong focus ngayon ay ang pagtiyak na magtatagumpay ang outreach. Lubos na sinusuportahan ni Richard si Barbie. Buong pagmamalaking ibinahagi ni Richard Gutierrez na ang outreach ay ganap na ideya ni Barbie. Sinuportahan lamang niya ang kanyang pananaw. Ayon kay Richard, si Barbie ay matagal na niyang gustong bumalik sa Bicol, hindi lamang para bisitahin ang kanyang bayan, kundi para makipag-ugnayan muli sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay noong siya ay lumalaki.
Hinikayat niya itong sa wakas ay matupad ang pangarap na iyon. Ang kanilang pagdiriwang ng kaarawan ay higit pa sa isang personal na milestone. Ito ay naging isang pagkakataon upang makatulong sa komunidad na tumulong sa paghubog kay Barbie sa kung sino siya ngayon. Isang paglalakbay pabalik sa pagkabata. Naging emosyonal si Barbie habang pinag-uusapan ang kanyang elementarya. Inihayag niya na nagtapos siya sa Maroroy Elementary School sa Daraga, Albay. Mas kahanga-hanga pa, nagtapos siya bilang valedictorian ng kanyang batch. Naalala niya na noong panahon niya roon, iisa na lang ang graduating section. Ngayon, lumawak na ang paaralan at mas marami pang section. Ang makita ang paglagong iyon ay pumupuno sa kanya ng kaligayahan. Mas nakakaantig ang katotohanan na marami sa kanyang mga paboritong guro ay nagtuturo pa rin doon. Umaasa siyang makita silang muli at personal na pasalamatan sila. Paghahanap ng kapayapaan sa bahay. Inamin ni Barbie na ang pagbabalik sa Bicol ay hindi lamang tungkol sa kawanggawa. Tungkol din ito sa paghahanap ng kapayapaan. Ipinaliwanag niya na sa tuwing nagiging masyadong abala o nakakapagod ang buhay, nararamdaman niya ang pangangailangang bumalik sa ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang pag-uwi ay nagbibigay daan sa kanya upang reset ang kanyang pag-iisip. Para sa maraming tao, ang tagumpay ay kadalasang nangangahulugan ng pagsulong. Ngunit para kay Barbie, minsan ang pinakamahusay na paraan upang sumulong ay ang pagbabalik sa iyong pinagmulan. Isang one-way ticket lamang. Isang nakakatawang detalye mula sa kanilang panayam ang agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Natawa si Barbie nang ibunyag niya na one-way plane ticket lang ang kanilang binili. Bakit? Dahil hindi nila alam kung kailan sila eksaktong babalik. Kung magiging maayos ang panahon at walang bagyong darating, plano nilang galugarin ang iba't ibang bahagi ng Bicol. Sa halip na sumunod sa isang mahigpit na itinerary, gusto lang nilang mag-relax at magsaya sa probinsya ng magkasama. Mga plano higit pa sa Legazpi. Maaaring hindi matapos ang kanilang paglalakbay sa Legazpi. Ibinahagi ni Richard na maaari rin nilang bisitahin ang Masbate, kung saan nakatira ang isa sa kanyang mga kaibigan. Samantala, sinabi ni Barbie na isinasaalang-alang din nila ang pagbisita sa Virac kung mananatiling maganda ang panahon. Umaasa ang mag-asawa na ang birthday trip na ito ay magiging isang makabuluhang outreach mission at isang mapayapang bakasyon. Ang malalim na koneksyon ni Richard sa Bicol. Kapansin-pansin, si Richard ay mayroon ding matibay na ugnayan ng pamilya sa Bicol. Isiniwalat niya na mayroon siyang mga pinsan na naninirahan sa Legazpi sa pamamagitan ng pamilyang Gutierrez. Sa katunayan, ilang beses nang bumisita si Richard sa bayan ni Barbie. Para sa kanya, parang pamilyar na ang Bicol. Ang koneksyong ito ay lalong nagpapakahulugan sa kanilang paglalakbay. Isang nakakagulat na koneksyon ng pamilya. Sa panayam, isiniwalat ni Barbie ang isang bagay na ikinagulat maging ng maraming tagahanga. Tila, ang kanyang lolo ay kaibigan ng ama ni Richard, ang veteranong aktor na si Eddie Gutierrez, maraming taon na ang nakalilipas. Naalala pa nga ni Richard na minsang tinanong ng kanyang ama kung si Barbie ay kamag-anak ng isang kaibigan ng pamilyang imperial na kilala niya ilang dekada na ang nakalilipas. Minsan, ang buhay ay lumilikha ng mga hindi inaasahang koneksyon bago pa man magkita ang mga tao, nagsalita si Barbie tungkol sa pamilyang Gutierrez. Ibinahagi rin ni Barbie kung gaano siya kaba noong una sa pakikipagkita sa sikat na pamilyang Gutierrez. Sa kabutihang palad, mabilis na nawala ang mga takot na iyon. Inilarawan niya ang lahat bilang napakainit, mabait at malugod na pagtanggap. Lalo niyang pinahahalagahan si Annabel Rama, na regular na nagpapadala ng pagkain sa kanyang kondominium. Nagbunyag pa nga si Richard ng isang matamis na detalye. Alam ni Annabelle na mahilig kumain ng alimango si Barbie. Ang maliliit na kilos na tulad nito ang nagparamdam kay Barbie na tinatanggap siya ng pamilya. Pagbubuklod sa mga anak ni Richard. Mainit din na binanggit ni Barbie ang tungkol sa mga anak ni Richard, sina Kai at Zion. Anya, natural lang sa kanya ang paggugulang oras kasama ang mga bata. Tuwing magkasama sila, nasisiyahan siyang makipaglaro sa kanila, kasama ang mga pamangkin ni Richard. Natutuwa ang mga tagahanga na makita ang mas malambot na bahaging ito ni Barbie, dahil ipinapakita nito ang komportableng relasyon na unti-unti niyang nabubuo sa pamilya ni Richard. Hindi laging madali ang kanilang relasyon.
Inamin ni Richard na sa simula ng kanilang pag-ibigan, nakatanggap sila ng maraming kritisismo online. Marami ang nagtatanong sa kanilang relasyon. Ang iba ay hayagang nagpahayag ng mga negatibong opinyon. Ngunit ayon kay Richard, malaki ang ipinagbago ng mga bagay-bagay. Ngayon, mas maraming tao ang nagsimulang sumuporta sa kanila. Nagpahayag siya ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng patuloy na nagpapadala ng pagmamahal at paghihikayat. Simple lang ang kanyang mensahe. Good vibes lang tayo. Ang tapat na tugon ni Barbie sa mga kritiko. Tinalakay din ni Barbie ang mga kritisismo na kanilang naranasan. Kinilala niya na imposibleng mapasaya ang lahat. Gaano man karaming ebidensya o paliwanag ang ibibigay ng mga tao, palaging may mga individual na tumatangging maniwala. Sa halip na magtuon sa negativity, pinipili ni Barbie na sumulong ng may kabaitan at positibo. Naniniwala siya na ang kanyang mga kilos ay mas mabisa kaysa sa mga argumento. Isang kaarawan na tunay na mahalaga. Sa mundo ngayon, ang mga kaarawan ng mga kilalang tao ay kadalasang nagiging mga pagpapakita ng karangyaan, mga damit ng mga taga-disenyo, mga mamahaling bakasyon, at mga maluho na salusalo. Pumili si Barbie Imperial ng ibang landas. Ipinapaalala niya sa lahat na ang mga pagdiriwang ay hindi kailangang umikot sa karangyaan. Minsan, ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay ang pagkakataong mapabuti ang buhay ng ibang tao. Maging sa pamamagitan ng pagtulong sa isang paaralan, pagbibigay ng mga gamot, o simpleng pakikipag-ugnayan muli sa isang bayan na humubog sa atin, ang kabaitan ay laging nag-iiwan ng pangmatagalang epekto. Pinatutunayan ng nalalapit na kaarawan ni Barbie Imperial na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa kung magkano ang ating ginagastos, kundi sa kung gaano karaming buhay ang ating naaapektuhan. Ang kanyang desisyon na magdiwang sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga tagahanga at kasama si Richard Gutierrez na nakatayo sa tabi niya sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Marami ang naniniwala na ang makabuluhang paglalakbay na ito ay magiging isa sa kanilang mga hindi malilimutang sandali na magkasama. Ano ang iyong palagay tungkol sa pagpili ni Barbie Imperial ng Outreach kaysa sa isang marangyang pagdiriwang ng kaarawan? Ipagdiriwang mo ba ang iyong kaarawan sa parehong paraan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at on ang notification bell para sa higit pang mga nakaka-inspire na balita tungkol sa mga kilalang tao, mga update sa libangan, at mga eksklusibong kwento. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.